Amen. Hallelujah. Lahat po tayo magsalita ngayon. Amen. Let's welcome the presence of the Lord in this place. Hallelujah. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah, Lord. Another day to celebrate the goodness of the Lord in our lives. Hallelujah. If you believe that this is the day that the Lord has made for you and me, amen. Hallelujah. Let us rejoice and be glad in the presence of the Lord. Amen. All tribes will sing His glory. It is marvelous in His presence in this place. Hallelujah. Psalms 8 says, 10 to 13, it says that all the nations you have made will come and worship before you, Lord. They will bring glory to your name, for you are great and do marvelous deeds. You alone are God. Hallelujah. We praise you, Lord God. For great is your love towards me, O Lord, and you have delivered me from the depths to the realm of the dead. Amen. Let's give Him our big clap offering. Hallelujah, Lord. Know that you are here, O God. Hallelujah. Welcome your presence, Father. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Let's clap our hands and dance our feet to Jesus. Hallelujah. All tribes and nations will sing to the glory of His name. Hallelujah. We worship you, Lord. Yes, Lord.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you for the joy that overflows, Father Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord, in spirit and in truth, oh God. Thank you, Lord, for your overwhelming presence in this place, oh God. Hallelujah, Lord. We worship you, Jesus, Lord. We know, God, that you're moving in the midst of us today, oh Father. As we worship you, Jesus, you're working in this place, oh Lord. Hallelujah. Our way maker, our miracle worker, our promise keeper. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Touch everyone's heart today, Lord. Hallelujah. And we may feel your presence in Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. You are moving in the worship
Greet one another in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Hallelujah. opening remarks. So, ayun po, dadako na po tayo agad sa ating testimony. Hinihiling ko po na ang mga youth po na dumalo po kahapon sa Collab, Reego po ay pumunta po dito sa harapan. Ayun po, salamat po kay God kasi po sa papunta pa lang
tayo. Top 1 po. Ayan. So, ako po, nagpapasalamat po kay Lord dahil bukod po sa aming nakasamalit po namin natin po si Pastor po at si Ate Honey May po at si Yuan. So, yun, nagpapasalamat po kami. Also, gusto ko lang din po i-share na before po kasi, pag sumasama po kami sa mga ganyang activity, ang natutuwa po, bukod po kami, natutuwa po sila Ate Robby at saka sila Pastor po na makita po kami na nag-enjoy. So, ngayon po, parang as youth po na leader sa kanila, natutuwa po ako na nakikita ko po sila na nag-enjoy, nakakahanap ng mga bagong friends sa ibang division po. Yun po. Ito po ay special annual youth offering. So, ang UFW ay may mission and alabaster offering. Ang UFM po ay may bukal sa puso. Ang ating mga kabataan naman po ay may special annual youth offering. So, last, kung makikita niyo po dyan sa ating wall of fame. Last year po ay tayo po ay nag-first po. Tayo po ay top giver po tayo last year. Kasama pa po natin ang ating daughter church. And in behalf po ng ating division, ang po ay nagpapasalamat sa support. Because this time po, ang ating church ay still nag-top 1 po sa buong out of 50 churches po na nagbigay, tayo po ang pinakamataas na nakapagbigay. Actually, ang top 2 po ay 3,000 plus lang din. So, malayo po ang difference. At ito po ay, kayo po ay may malaking part po dito po sa aming sayo giving. Also, sa top 10 po na kinuha, sa ating division po, 5 churches po ang nakapasok. Ayan. So, hindi po namin in-expect actually na ganon. Pero still, the Lord answered our prayers. Sabi nga natin na ito pong recognition ay pangalawa lamang. Pero nakakatuwa po, ito po yung pinagkaloob ni Lord. So, ang mga churches po na nakapasok po sa ating division, tayo po ang top 1. Top 4 po ang Conqueror Foursquare Gospel Church. Top 5 ang ating daughter church, ang Sorosoro. Top 9, God is Able Foursquare Gospel Church. At ang top 10 po ay UB Foursquare Gospel Church. Ayan. Salamat po sa lahat. And with a total po, tayo po sa buong division ay nakagather po ng 18,200. At tayo din po ang nakakuha ng best division. Ang highest. Ayan po, ang highest sa anim na division po, tayo po ang pinakamalaking na-collect po. Ayan. Muli pa lang po natin ng Panginoon. Salamat po sa inyong support, sa patuloy
Thank you po. May madadagdag po ulit. Yan sa ating Wall of Praise. And this coming September, ay ipag-pray po natin ang ating mga kababaihan naman po ang magkakaroon ng kanilang alabaster outpouring. So, no pressure. No pressure daw. Hindi na nag-usap kami. No pressure. Pero gawin po natin ang ating best. Kanina kausap ko po ang ating UFW President. Ito naman po, ang sabi po kasi ay once a year lang. Ina-open po natin sa congregation. Ang UFW ay twice a year. Bakit hindi po natin paglaanan din naman ng offering? Kasi ang dami pong ano tawag doon? Ang daming, itong mga pera na nakukulit po natin ay ginagamit po sa ating mga simbahan din naman. So, sana po this coming pag-pray natin this coming September 20 ay makakulit po ang ating mga kababaihan na alam natin ibibigay ni Lord na tamang amount na rapat din po sa atin. Ngayon po, salamat po ulit at nabalik po namin ang pag-ulit. Pasasalamat sa Panginoon. Dadako na po tayo sa ating pagbibigay ng ating offering. Kung meron pa po mga additional testimonies, i-reserve po natin yan sa mga susunod na Sundays. And dadako na po tayo sa pagbibigay po ng ating kaloob sa Panginoon. Sabi po sa Lucas 21, verses 1 to 4. Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mamamayan na naglalagay ng mga handog sa templo. Verse 2, nakita rin niya ang isang dukhang biyuda na naghulog ng dalawang salaping tanso. Verse 3, sinabi niya, ang inihandog ng dukhang biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ang inilagay nila ay bahagi namin ng kanilang kasaganahan. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. So, sabi po dito ay, she has offered her whole life. In Luke chapter 21, verses 1 to 4 po, Jesus observes the wealthy dropping large sums into the temple treasury. One, a poor widow gives two small coins, all she had to live on. So yung binigay po ng biyuda po na yun, isang tao po na yun, ay bagamat maliit po sa ating paningin, pero yun na po ang kanyang buong buhay. Jesus declares the widow gave more than all others because though her offering was small, it was a greater sacrifice given from her extreme poverty. The passage teaches that God values selfless sacrifice and the heart behind the gift more than the amount given. Next, through sacrifice, the passage highlights that true giving is not about the amount of wealth, but about the spirit and sacrifice of the giver. God's perspective, God sees the heart behind the gift, not just the monetary value. Generosity from poverty. It shows that generosity is not limited to the wealthy and can be profound even when little is possessed. Stewardship and intention, it prompts reflection on how people manage their resources and the intentions behind their giving to God. Meron po po? Wala na. So, tularan po natin, ito pong isang tao na ito na bagamat maliit lamang po ang kanyang binigay, pero yung sakripisyo, yung pag-ibig niya sa Panginoon, ay kahit yun na lamang po ang meron siya, ay ibinigay na yun sa Panginoon.
nandoon po yung pagtitiwala niya na may kakayanan at may gagawin ng Panginoon sa kanya kung siya po ay nagbibigay, susunod sa Panginoon, isasakripisyo ang meron siya, ay andun na pa rin yung pagtitiwala na meron pong gagawin ng Panginoon. Sa ating pong pagbibigay, God is not looking po sa ating amount, but God is looking sa ating pong mga puso. So when we give, let's check our hearts, ask the Lord God, ito po ba ang nais niyo po na aking po ibigay kaloob po sa iyo? Amen po. Handa na po bang bawat isa sa pagbibigay? Maaari po ba natin hawakan ang ating mga kaloob at tayo po ay manalangin? Dalangin namin o Diyos na ang mga salapi na inilagay at ibibigay po namin sa iyo, kayo po ang nakakakita nito at higit sa lahat, Panginoon, nakikita niyo po ang lahat at lubos naming pangangailangan. Sa pagtitiwala namin sa iyo sa pagbibigay, bagamat ito po ay maaaring sa aming pag-iisip ay kabawasan, ngunit Panginoon, sa pagbibigay namin sa iyo na mayroong puso at pagsasakripisyo, ay naroroon, O Diyos, ang aming pananampalataya na i-honor mo, Panginoon, ang aming giving at pangalawa, Panginoon, ay pagpapalain niyo po ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, dalangin namin ang aming pong mga resources, aming pong mga negosyo, aming pong mga trabaho. Ito po'y gamitin niyo pong instrumento na pagpapala po sa amin. At turuan niyo po ang bawat sa amin na magbigay dahil ito po yung pong nais, ito po ay nasusulat sa iyong mga salita na meron po, Panginoon, na pangako na patuloy mo pagpapalain ang puso at ang taong nagbibigay sa iyo. Salamat, Panginoon, pagpalain at i-multiply niyo po, Panginoon, ang aming offering na ito sa aming simbahan, maging sa aming mga tahanan, maging sa aming po mga personal na buhay. Salamat, O Diyos, sa iyo po patuloy pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Sawa na po kayo sa mukha ko. Nakalimutan ako sa dito sa unahan. And good morning po sa bawat isa. And welcome po ulit sa the Foursquare Gospel Church here in Binyan National Highway. And tayo po ay nasa huling araw na po ng August. And per month na, sumisilip na si Jose Marichan. Bukas po ay September na, nasa Burmans na po tayo, and nawa ay nakahanda na lahat, nakahanda na ang bulsa. Magastos po pag Burmans, pero alam natin na ipagkakaloob ng Lord kung ano po ang ating pangangailangan. So for the whole month of August, inaaral po natin ang essentials to the Christian life. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Let's pray po. Lord Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa araw na inyong binigay. We thank you, Lord, for all the blessings na pinag-alok niyo po sa amin, O Lord. Thank you for allowing us to be here in your presence. We're praying, Panginoon, na ikaw po patuloy na mangusap sa bawat isa, Panginoon. Alam po namin na hindi po aksidente kung bakit po kami narito sa oras na ito, Panginoon. At alam po namin that you have a plan na kami po ay makapakinig po ng iyong salita. Itago niyo po, Lord, sa iyong likuran at alam po namin, Panginoon, na ang salita mo po mangungusap sa amin. Tawarin niyo po kami, Lord, sa aming pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Essentials to the Christian life. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng essential? Pag sabi po natin essential, mahahalagang pangangailangan. So, ano daw po ba ang pangangailangan? Hindi lang po sinabi ng pangangailangan, kundi
kundi po ano daw po yung mahalagang pangangailangan po ng ating Christian life. Let me show you this graph. Sa school po, tinuturo po sa atin ang main essentials para po mabuhay. Para mabuhay ang isang tao. I know that you are all familiar with this. Ano daw po ba mga pangangailangan natin for us to survive? First, food. Food is life. Diba? Hindi po tayo mabubuhay, hindi tayo makaka-survive kung hindi po tayo kumakain. Also, shelter, clothing, water, warmth. Ayan. So, lahat po ito ay mga basic needs po. Ito po ang ating mga pangangailangan para po tayo ay mabuhay. Also, another example, naranasan na po ba natin umalis sa ating bahay na hindi dala-dala ang ating cellphone o kaya ang ating wallet. Cellphone at wallet na ngayon ang mahalaga pag tayo ay umaalis. Okay lang na walang wallet, may GCash naman. Okay lang walang phone, walang GCash, may wallet naman. Pero pag parehas na wala at hindi bitbit, mahirap. Kasi ito po yung source natin paano tayo mag-commute, kung may kailangan tayong bilhin. Di ba po? Mahalaga po itong mga gamit na ito. Ganon din po sa ating spiritual life. May mga mahalagang bagay po tayo na kailangan sa ating Christian life. Maybe masasabi natin, nakakapagsimba ako tuwing Sunday, okay na yan. Kumakanta ako sa church, makikinig ako, okay na yun. Yun ang mahalagang bagay, yun ang mahalagang part ko bilang Kristiyano sa simbahan. Aralin po natin kung ano po ba ang mga mahalagang bagay na kailangan po natin bilang Kristiyano. If you have your Bibles with you, open it with me po sa Acts chapter 2, verse 42. Acts chapter 2, verse 42. Meron po tayo dito sa ating screen. Ito po ay NIV or New International Version. Ang sabi po dito, Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. If babasahin po natin ang buong chapter po ng Acts 2, makikita po natin, prior sa mga verses po, yung araw na bumaba po ang Holy Spirit sa Pentecost. So, ang early churches po natin, especially dito po sa Old Testament time, meron po silang mga sikreto para maging matatag po ang kanilang Christian life. So, sabi po dito sa verse, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. So, sila po, may mga ginagawa po sila para po sila ay maging malakas spiritual. May mga ginagawa po sila para sila ay maging united, para sila po ay magkaisa. Also, may ginagawa po sila para maramdaman nila ang presence po ng Panginoon. Dahil tinututukan po nila ang kanilang spiritual life. Tinututukan po nila ang mga pangangailangan po nila spiritual. So, hindi po natin masasabi sa ating katabi, hindi po natin masasabi sa ating mga win-win or sa mga non-believers, hindi natin na masasabi na ikaw po ay spiritually matured kung hindi naman po natin bitbit at hindi nakikita sa atin ang mga mahalagang, o nga sabi mahalagang kailangan ng isang Kristiyano. So ngayong umaga po, aralin po natin ang 6 na mahalagang bagay na kailangan po natin bilang Kristiyano. So I hope that you have your pens and you have your notes with you. Ito po ay basic lang. I think all of you are familiar kung ano po itong 6 na to. Pero tingnan po natin kung paano po pa natin ito may i-apply sa ating buhay. Let's have the first essential po. First thing na kailangan po nating magkaroon is faith in Christ. Faith in Christ, our foundation. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith.
And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, ang unang-una daw pong kailangan natin, for us, na kailangan po natin bitbitin bilang Kristiyano, ay ang ating pananampalataya. Ito po ang una. Ito po ang pundasyon sa ating Christian life, sa ating pagiging Kristiyano, ang pananampalataya sa Panginoon. So kung wala po tayo nito, kung wala po tayong pananampalataya sa Panginoon, eh wala na po tayong dapat pag-usapan. Kasi ito po ang ating foundation. Kung sasabihin natin, hindi na namin kailangan ng pananampalataya sa Panginoon, okay na nagsisimba kami. Ibig sabihin, hindi po natin bitbit ang pinakamahalagang kailangan po ng isang Kristiyano. Faith po ang foundation ng ating Christian life. Kung wala po tayong faith kay Jesus, wala po tayong tunay na simula. Di ba pag tayo po ay nagpatayo ng bahay, hindi naman po kayo nagpatayo ng bahay, ang una po ay pader, ang una po ay sahig. Ano po ang unang ginagawa pag nagpapatayo ng bahay? Poste? Pundasyon? Hindi po, lalo ang bubong. Di po, walang kakapitan. Di po. So, ang unang-unang kailangan po, pag tayo po ay nagpatayo ng bahay, ay ang pundasyon. Kung wala pong matibay na pundasyon, ano mangyayari sa bahay? Maaari mag-collapse. Maaari masira, bumagsak. So, ganun din po sa ating buhay. Halimbawa, sa mga sumakay na po ng aeroplano, sa mga naka-experience na, hindi po natin nakikita kung paano pinalilipad ang aeroplano. Doon pagkatapos or bago ng ating travel, pwedeng sumilip. Pero hindi po natin talaga nakikita kung paano po ito pinapalipad. Pero, nagtitiwala tayo na makakarating po tayo sa ating destination. Tama po? Binibigay natin yung tiwala natin doon sa piloto. Ganun po ang pananampalataya. Ganun po ang faith. Trusting Jesus. Kahit po, hindi natin nakikita lahat ng detalye. Sabi po natin sa mga nakaraang message po, iba-iba po actually ang plano ng Panginoon sa atin. Hindi man po binibigay ng Panginoon ang every detail ng kanyang plano, pero ang gusto po ng Panginoon ay tayo po ay magtiwala lang po sa Kanya. Kung wala po tayong faith, kung wala po tayong pananampalataya kay Jesus, madali po tayong bubuho pag dumating na ang pagsubok. Katulad po sa bahay, pag hindi matibay ang foundation at biglang bumagyo, ano mangyayari? Masisira lang yung bahay. Sa ating Christian life po, kung wala po tayong pananampalataya sa Panginoon at dumating ang maliit na pagsubok, for sure, hindi po natin ito kakayanin. Ano daw po ang kailangan natin magkaroon? Kailangan po natin magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Let's have this key point. Put your trust on Jesus, not only in salvation, but in our daily living. Ang nai-instill po kasi sa atin, pag sinabi natin faith, okay na, magtitiwala ako sa Panginoon. Tatanggapin ko siya bilang aking tagapagligtas. Ang iba hanggang doon lang po. Pero sabi po ng Panginoon, hindi lang po dapat tayo magtiwala sa Kanya nang dahil lang sa kaligtasan. We need to put our trust in Jesus also in our daily living, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pag tayo po ba ay lumabas ng ating bahay, tayo po ba ay nagtitiwala sa Panginoon sa kaligtasan na Kanyang ibibigay? Sa ating po bang mga schools at mga work, nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon na ma-accomplish natin ang ating mga kailangan i-accomplish? So we need to put our faith, our trust sa Panginoon. So first thing na kailangan po natin magkaroon is to have faith in Christ. But, number 2, after po natin magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon, we need to have the Word of God. This Word of God is our daily bread. Kung meron po kayo nung Sunday school na nakahandle pa po sila Pastor Raul,
may binigay po si Pastor Raul na Our Daily Bread. Actually, marami na din po tayo online makikita ng mga devotions. Sabi po sa Matthew chapter 4, verse 4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So tayo daw po bilang tao, man shall not live on bread alone. So kung sa tao po, for us to survive, kailangan po natin ang pagkain. Sa ating spiritual life po, for us to survive, we need the Word of God. Sabi, but on every word that comes from the mouth of God. Saan daw ba natin makikita ang salita ng Diyos? Sa Biblia. Ang Word of God po ang food ng ating Christian life. Ang Word of God po, ang salita po ng Diyos, ang pagkain natin spiritual. Kung ang phone po, pag nalobat, ay kailangan ng charger. Tama po? Kung ang tao, pag napagod, kailangan ng pahinga. Minsan kasama pa ang pagkain, pag napagod, kailangan mag-recharge ng katawan. Sa spiritual po, ganun din. Hindi po enough na nakakabasa po tayo ng Bible or ng verses every Sunday. Pag meron po tayong scripture reading. Hindi po yun enough. Hindi po enough na sinasabayan po natin ang pagbukas lang ng Bible every time na nandito po tayo sa church. Every time na nasa Sunday school. Every time na tatawagin lang po tayo, pakibasa nga. No. Hindi po yun enough sa ating spiritual life. Dapat ito po ay kasama na sa ating sistema bilang Kristiyano. Tayo po ba ay nakakapag-devotion pa po every day? Tayo po ba ay nakakapagbasa pa po ng Bible every day? Hindi naman po tayo nire-record ni Lord magbasa ng 5 chapter every day. Wala pong nakasulat sa Biblia na specific number kung ilan po ang kailangan nating basahin. Ang sabi lang po ng Panginoon, it is written, man shall not live on bread alone. Tayo daw po ay magbasa ng Biblia. So after we have put our trust, our faith sa Panginoon, we need to have the Word of God. Reading God's Word feeds our soul, gives us wisdom, and keeps us from sin. Once na tayo po ay nagbabasa po ng Biblia, it feeds our soul. If we are eating food, ito po ay pinapakain natin ang ating katawan para po tayo ay lumakas. If we are reading God's Word, it feeds our soul. It gives us wisdom. Once we read, naalala ko po nung high school ako, we are required to do devotion every day. Ang pinakauna pong pinagagamit sa amin para gumawa ng devotion is Proverbs. Bakit po Proverbs? Ang Proverbs po ay may 31 chapters. So wala kang mamimiss doon. So every day, kunyari ngayon ay August 31, read Proverbs 31. Ganun po. So reading God's Word, it gives us wisdom and keeps us from sin. Ang ating guide po para tayo po ay makalayo, makaiwas sa kasalanan ay ang salita po ng Diyos. So after trusting the Lord, let's read the Word of God. At ito po ay mahalaga. Ito po ay isa sa mga pangailangan po natin bilang Christian. So after we have the Word of God, I think alam niyo na po ang susunod. We need to pray. Third essential po na kailangan po ng Kristiyano ay prayer. Prayer is our lifeline to God. Sabi po sa Mark chapter 1 verse 35. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Ang Panginoon po ay nagdadasal. Nagdasal din. Kung ang Panginoon po ay nag-pray, question, tayo po ba ay nag-pray? Kung si Jesus po ay nagagawa ng miracles upon miracles
sa panahon niya, sa Bible time, siya po ay nagkakaroon pa rin ng prayer time. Kung tayo po ay nasa work, nasa school, nasa bahay, marami din naman po tayong ginagawa. Why can't we have a prayer time? Bakit hindi po tayo magkaroon ng prayer time? Sabi po, prayer time is our lifeline to God. Mahalaga po ang panalangin. Ang pagpipray po, hindi lang po ito pag may kailangan tayo. Pag nakaramdam na ng may masakit sa ating katawan, magpe-pray. Pag nawala na ang sakit, wala ng prayer. Ginagawa natin gamot ang prayer eh. Kasi ang gamot, hindi mo na iinumin pag magaling ka na. Di ba? So ang prayer po, hindi lang po siya ginagawa pag may kailangan po tayo. Prayer is our connection to God. Di ba sa mga relatives po natin na nasa ibang bansa, para po hindi maputol ang ating connection with them, nagkakaroon po tayo ng constant communication. Ano po ginagamit natin? Messenger. May via call pa. May landline. Para po, hindi masira yung bond natin sa isa't isa. Ganun din po dapat tayo sa Panginoon. Dapat po tumatawag tayo sa Kanya. Bakit? Para hindi po masira ang bond natin sa Panginoon. Pray not just in emergencies. Hindi po tayo magpe-pray pag may emergency lang. Kailangan po natin mag-pray daily sa lahat po ng bagay na ating gagawin. We need to pray sa ating work, sa families, relatives, kahit na sa mga maliliit na decision na kailangan po natin gawin, we need to pray. Prayer is the fuel that powers our spiritual journey. Prayer is the fuel that powers our spiritual journey. Ang isa pong Kristiyano ay para pong ang Kristiyano po ay parang sasakyan. Yung prayer life po natin parang sasakyan. Pag walang gasolina, maganda lang tingnan, pero hindi naman naandar. So it means useless. May sasakyan ka nga, useless naman. Kasi hindi mo magagamit. Kasi hindi naandar. So same goes po sa atin. Sinasabi lang natin na tayo po ay Kristiyano, pero hindi po tayo nagpapagasolina. Hindi po tayo nagpe-pray. Hindi po tayo lalago. Tayo po ay magiging stagnant Christian. Mananatili lang tayo na nakaupo lang, makikinig. Walang growth sa ating spiritual life. So we need to have prayer. We need to pray. We need to continue using our lifeline to God. Pang-apat na essential po, obedience and holiness. Living to live or living set apart. Sabi po sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Isa po ito sa tinuro ni Sister Mel. Actually, ang topic po natin last Sunday is obedience. So, ang tunay po na pagmamahal kay Kristo, nakikita po ito sa pagsunod. Ang holiness na sinasabi po dito, hindi ito yung pagiging perfect. Kasi wala naman po talaga dito perfect. Hindi po ito sa pagiging perfect, kundi kung paano po natin pinamumuhay ang Panginoon sa ating buhay. Para lang po itong ilaw na nakakabit dyan po sa kisame. Po, may ilaw na nakakabit sa kuryente, kapag disconnected, kapag puntido wala, liwanag. Kapag tayo po ay obedient, doon din po dumadaloy ang power po ng Diyos sa ating buhay. So, pag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, tayo po ay magliliwanag. Makikita po ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon na ikaw po ay isang Kristiyano. So kung ano po ang sinabi ng Panginoon, kailangan po natin gawin. We need to live set apart for His purpose.
Huwag po natin hayaan na mag-blend po tayo sa mundo. Huwag po natin hayaan na mag-blend in na pag pinagsama ang Kristiyano sa non-believer, hindi ma-distinguish na ikaw ay Kristiyano. Baka hanapin pa at itanong pa, sino ba ang Kristiyano dito? Dapat hindi. Once na pagsama-samahin po tayong lahat, ma-identify po siya ay Kristiyano. Huwag po Baaral na po, kaya pa ba tandaan? So we have faith in Christ, Word of God, we have prayer, and we have obedience and holiness. Last two. Number 5 po, fellowship with believers. Growing together. Sabi po sa Hebrews, chapter 10, verses 24 to 25. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Isa po sa pangailangan natin, bilang Kristiyano po, ay may makasama po tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kailangan po natin ang isa't isa. Mahirap mag-serve kay Lord na ikaw lang mag-isa. Imagine niyo po ang isang simbahan, pag pastor lang ang kumilos, baka hindi na po tumagal ang buhay ng pastor. Pastor ang tutugtog, kakanta, pastor ang mag-a-announce, pastor na lahat ang gumampan. Di ba po? Hindi yun healthy sa isang church. Hindi rin po yun healthy sa isang pastor. So, kailangan po ang isa't isa. Meeting together or fellowship, ito po ay nagbibigay sa atin ng encouragement. Nagpapalakasan po tayo sa isa't isa. At isa po ito, sa strength po ng ating simbahan. Ito po ay napapractice ng ating simbahan. Lalo na pag may mga bago, nakakatuwa po ang ating mga members. We treat each other as a family. Kahit na bago, ang yakap, welcome. Kaya pagbalik ng ating bisita ay tuwan-tuwa. At ito po ay nagiging testimony po ng ating mga bagong members, bagong attendees po natin. Fellowship, ang sabi po dito sa ating binasa. Pero hindi po ito fellowship lang na fellowship. Ang sabi po, fellowship with believers. Sabi, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. So we need to fellowship with believers. Specific po ha. With believers, alam naman po natin ang verse na we should not be equally yoked with the unbelievers. And sabi po, sa ating key point, we are or were united. We need the body of Christ. Sa NFYS po, kung napanood niyo po, yung sinend po namin na link nung nagkaroon po ng special number ang South Luzon Region. Ang kanta po ay We Are One. So sabi po dun sa lyrics, we are one united, we are one undivided. We are one, we're moving forward in the power of His love. We are one, can't be defeated. We are one and we believe it. There is nothing that can stop us. There is nothing that can stop us. We are one. Hindi po pwede maiiwan. So upon fellowshipping with the believers, we are growing together. We are united. So kung ang isa po ay nag-grow spiritually, pag tayo po ay magkakasama, it means we are also growing. Hindi po natin masasabi na isa lang ang nag-grow, naiwan ang iba. Hindi po. Kasi we are one. We are united. Kaya wag po nating hayaan na may maiiwan po na kapatiran na hindi po lumalago. So kung nakikita natin na, naku, si sister, mukhang napag-iiwan na hindi masyado nakakapagsimba. We, as leaders, tayo po bilang leaders, ano po ba ang dapat natin gawin? Let's have fellowship.
Doon naman po lahat yun nagsisimula. Fellowship with the believers and let's grow together. And lastly, number 6. Greatest essential po natin is love. Love in action. The greatest essential. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 3. It says po, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Verse 2, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Totoo po yun. Kung hihimay-himayin po natin, sasabihin natin may pananampalataya tayo, pero wala tayong pagmamahal, it is nothing. It is useless. Jesus said the greatest commandment is to love God and to love our neighbor. Without love, everything else falls apart. Ang pagmamahal po ay hindi lang sinasabi sa salita. It can be shown through action. Serving, forgiving, giving, caring. Ang mga magulang, hindi lang po nila sinasabi sa kanilang mga anak na, anak kita. Pwede pong hindi lang yan by words. Paano pinapakita ng magulang ang kanilang pagmamahal? Aba, pinag-aaral ang mga estudyante. Yan po ay pagmamahal. Paano po pinapakita ng magulang sa kanilang, ang nanay sa kanilang pamilya ang pagmamahal? Those who hurt us, serve for those who are in need, and we can give generously. Balikan po natin yung 6 na essential. First is faith in Christ, our foundation. Word of God, our food. Prayer, our lifeline. Obedience and holiness, our witness. Fellowship, our support. And love, our fruit. So, ngayon po nakita natin, so parang itong kailangan po natin bilang Kristiyano. Hindi naman po ito komplikado. Tama po? Hindi siya mahal. Hindi siya mahirap gawin. Kailangan lang po natin maging tapat sa mga essentials na ito. So we have faith in Christ. Siya po ang ating foundation. We have Word of God. Ito po ang ating pagkain araw-araw. We have prayer. It connects to God. Obedience and holiness. Ito po ang nagpapakita kung ano po ang layunin ng Panginoon sa ating buhay. Fellowship, we can have this through connection, ang ating kalakasan na kinukuha po sa bawat isa, at love, ang bunga po ng ating pananampalataya. So sana po ito po ay makita sa atin. Sana po ito po ay mabitbit natin sa araw-araw na kahit nasabihin natin wala tayo sa church, makita po na tayo po ay Christian. So yun po, essentials to the Christian life. Tayo po muna ay manalangin. Let's pray po. Lord and Father, salamat po Panginoon for reminding us to have these essentials, Panginoon. We know, Lord, that you're going to keep our faith for you, Panginoon. Alam po namin that you're going to remind us to read your word, Panginoon, to have a prayer time with you, to obey you, O Lord, and show holiness, to have fellowship with one another, Panginoon, and to love one another and you, O Lord. And we're praying, Panginoon, na ito po ay mapamuhay namin. Ito po ay makita sa amin, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na pag kami po ay pinagsama-sama, ang lalakas po, Panginoon, ng aming simbahan, Panginoon. Alam po namin na mas lalo pa po kami magagamit sa iyong ministeryo, Panginoon. How to evangelize, O Lord. How to share the word of God to others. Alam po namin, Panginoon, na hayaan niyo po kami itago itong mga essentials na to at magamit po sa aming simbahan, sa aming mga workplace, or kung saan niyo man po kami tinawag, Panginoon. Salamat po for enlightening us. Salamat po, O Lord, for helping us understand your word. At alam po namin, Panginoon, na lagi ka po nandyan para mahalin
message, Panginoon, na ibinigay mo, Panginoon, sa amin ng araw na ito. Remind us, Panginoon, na kung ako po, Panginoon, to live, Panginoon, with you sa mga basic things na kailangan po namin, Lord, na gawin. Lord, salamat, Panginoon, sa reminder na to. Salamat, Lord, kasi you remind us with these things na kailangan namin gawin for us to live, Panginoon, by your glory. And Panginoon, I pray sa mga bagay, Panginoon, na natutunan namin ngayon. I pray, Lord, na hindi lang namin siya ilagay sa utak namin, Lord, but ilagay namin po sa puso namin, Panginoon, because this is how we glorify your name. And once we step outside this church, Panginoon, this is how we apply, Panginoon, lahat ng bagay na natutunan namin, Panginoon. And Lord, maraming salamat, Lord, sa simbahan ko. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng victory. Salamat sa mga kanta, sa lahat, Panginoon, sa mga testimonies, Lord, na that proves, Panginoon, kung gaano kayo kabuti, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. I know, Lord, na lagi mo kami ingatan sa lahat ng bagay na aming gagawin, Lord, and we praise you, and we love you, Lord. Please, I pray. Amen. Tayo po ay tumayo na po at sa ating pong pagwawakas ay taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa aming God sa aming pong pag-uwi at sa pagpunta po namin sa mga pupuntahan. At dalayan ko, O Diyos, sa pagsama po ng iyong mga anghel, ng ibang na Espiritu sa bawat isa. Dalayan ko rin po, O Diyos, sa patuloy niyo pong pagpapala sa bawat isa. Dalayan ko po ang pag-iingat at patuloy na kagalingan ay gawad niyo po para sa bawat isa. Salamat, Panginoon, namin po hinahabilin sa iyo ang aming mga buhay. Ingatan niyo po kami sa oras na ito, sa buong Sanlinggo, hanggang sa muli po namin pagbabalik sa iyong bahay-sambahan. Sa iyo po, ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you everyone for coming and for joining. See you again next Sunday. God bless po.